So guys, dito naman tayo sa sementeryo ng Marsilia, kung saan dito nilibing yung lolo ko. Sa side naman ng nanay ko ito, yung papa ng nanay ko. Ito kasama ko ngayon yung lola ko, yung tita ko, pati yung anak niya, yung pare ko, anak ko. Dito kami. Buti na lang dito, malapit-lapit sa daan kung saan nilibing yung lolo ko. Kaya medyo hindi nahirapan maghanap. Wala kami kasi nung kasagsagan ng pandemic, namatay pala ito, walang nagpunta. Kaya yung anak niya lang na panganay yung nagasikaso sa libingan niya. Ito nga yung asawa kasama namin. Yan na lang yung palibing dito. Di ko rin alam kung nilamayan pa yun o diretso na libing siguro yun. Kaya ngayon, after 3 years, ngayon lang ako nakapagtirik ng kandila dito sa kanya. Yun naman talaga yung sadya ko rito para lang makapagtirik sa kanya. Sobrang bait nito sa akin dati. Wala akong masabi. Ultimo pagbuhat ng bangka, imbis na ako yung utosan niya, siya na lang yung nagbubuhat. Kahit na namamaga pa yung tuhod niya nun, pinipilit niyang buhatin para lang di ako mautusan niya. Talagang tagal kong sundin. Kasi talagang napakakupad ko dati nun. Pag inuutusan, imbis na siya magalit, siya na lang kusang magbuhat ng bangka. Siya yung lolo at tatay ko dahil dito ako lumaki sa kanila, sa lola ko. Pagkatapos kong sindihan yung 3 kandila rito, dito hindi ko na mapigilan umiyak. Ano ka muna sa sakit? Salamat sa tarang. Napatay ka. Pabalik ka naman eh. Balik sa hito mo. May siya pag ano, may lalo na may. Salamat sa inyo. May gawin. Paano? Balik ako sa inyo. Maayos. Magaling ko sa ako na mata mo na. Ang gawin na yun sa isang dali na. Hindi pa kahit mo. Yung ano pong kabata. Ano ka mata niya? Siya gamay na dalawa nito. Ano? Ano po ang buka ko? Hindi pa, hindi ganyan pala sa papa mo noon. Nabuo ang paintaw. Siya ano ang buong tayo? Isa na lang na. Ano ka na? Patay mo lang yun ako ni Kanday. Hindi kayo sa katabi. Silang dalawa ni Ami sama. Siya, si Tita. Tutulong ko kayo dito. Tutulong ka na, Bilron. Magulas. Yan sila yung nagbayan. Pagkakong sa akin. Sobrang iyak ko dito. Naalala ko lahat ng mga yung nabubuhay pa siya. Alam kong suportado niya ako sa mga hilig ko dati. Pagdodrawing, paglilittering, pagigitara ko, pagugupit ko. Siya pa yung ginawa niya yung gitara na kahit sirang-sira na binuo niya para lang matuto ako magitara. Siya yung tagahasa ng gunting ko pag napupurol. Ang daming mga alaala na hindi ko makalimutan. Kaya sobrang iyak ko dito. No? Kaya pay, alam kong nasa mabuti ka ng kalagayan ngayon. Hindi ko makakalimutan yung mga alaala mo. Lagi ko yung iisipin habang ako'y nabubuhay. Ikaw ang naging lolo at tatay ko. Dahil dito ako lumaki sa inyo. Kung napapansin nyo yung papa ko, nabuntod niya, halos hindi ako umiyak. Dahil dito talaga ako lumaki sa kanila. Yung papa ko, hindi ko siya masyado nakasama. Kaya sobrang iyak ko talaga rito sa kanya. Nung namatay nga siya, nung nabalitaan kong namatay siya, grabe sobrang iyak ko nun. Kaya pay, pangako, papalarin man tayo ng Panginoon. Magagawa, papagandahin natin yung libingan mo rito. Lagyan natin ng bubong. Kaya pay, maraming salamat sa paggabay nyo, pagpalaki nyo sa akin, sa mga alaala mo. Maraming salamat. Bayan mo na lang kami, mga apo mo. Salamat talaga. Dito muna ako titirik sa anak mo. Ayan, pagkatapos ko ron, dito naman kami, hinahanap namin yung kapatid ng mama ko. Siyadong napalayo dito sa mga magulang niya. Medyo makipot yung daan, kaya medyo nahirapan kami kung saan kami papasok dyan. Sa kasama ko pa naman yung lola ko na mahina na rin yung tuhod. Kaya iniinda na talaga niya yung sakit ng tuhod niya. Nung nakita ko na yung libingan niya, kawawa rin kasi wala ring lapida. Pares lang sa tatay ko na pinabayaan din, walang lapida. Pero sabi ko nga, pagpala rin tayo paglalagyan natin niya sila ng lapida dyan. Kawawa. Ito palang tito ko nun. Sobrang papasalamat talaga ako sa kanila dati. Kasi sa pananakit nila sa akin nun, naging disiplinado akong tao.
naging kumapit ako sa Diyos. Kasi ako nung bata talaga ako, napakakupad ko talaga utusan nun, kaya sasaktan nila ako, napapalo nila ako nun. Pero sa pamamagitan nun, naging disiplinado ako sa sarili ko, kumapit ako sa Diyos. Sa mga nagawa nyo sa akin nun, wala akong sama ng loob sa kanila. Bagkus nagpapasalamat pa ako sa kanila dahil sa mga ginawa nila sa akin nun. Siguro sa ngayon iisipin nila mas kakaiba ako sa mga naging lahat ng mga pamangkin niya. Pero alam ko sa sarili ko, naging proud din kayo sa akin nun. Kaya salamat sa mga alaala. Sana may isa sa mga anak mo na maging maalalahanin din sa mga alaala nila, yung lola nila na nagpalaki rin sa kanila. Sana gabayan mo sila. Kahit papano isa sa kanila mag-asinso rin, hindi mapariwala yung mga buhay nila. Kahit papano sa libingan mo na lang sila babawi, mapapaganda yung libingan mo. Tabayan mo sila, mga anak mo. Salamat din sa iyo, Yoruli, sa mga alaala. So dito muna kami sa Itay at Kainay. Ayan, dito na kami dumaan sa may baybayin kasi mahirap ang daan papunta ron. Masyadong makipot ang daan, kaya dito na kami dumaan. Ito namang pupuntahan ko. Bali, nakasama ko pa ito nung bata pa ako. Kaya kilala ko sila. Nung namatay sila, andyan pa ako nun. Si Itay, yan. Ito yung tatay ng lola ko. Ang problema nga lang, yung pagpunta namin dyan sarado yung kasi nakasusi. Kaya ang ginawa ko na lang dyan, doon na lang ako sa likod kasi mahangin din. Doon na lang din ako tirik na kandina sa likod. Ayan, pagkatapos namin dyan, kunting kwento-kwentuhan, maya-maya, doon na rin ako nagtirik sa Daang Cruz para sa lahat ng mga kapinsanan ko na hindi ko na tirikan ng kandila. Dito mga lulahin, kaya dito na isa sila rito lahat. Kaya pagkatapos ng tirik dyan, diretso na kami uwi. Pauwi na kami dyan. Salamat sa mga alaala nyo. Kick.